Okay. Magandang araw o isang mapagpalang araw po sa ating lahat ng mga ka-ALS. So, ito na naman po tayo sa ating Sikay Tinig, no? Ang inyong akademikong gabay para sa mas malalim na pag-unawa sa sining ng pagsulat. At noong nakaraang linggo, no, kung naaalala nyo, ay atin pong tinalakay ang katitikan ng pulong. At ngayong ikatlo at ikaapat na linggo naman po ay tayo ay dadako naman sa isang mahalagang dokumentong nagiging tulay ng idea at aksyon ang panukalang proyekto at mga katangian at bahagi nito. At ayan, kasama po natin si Binibining Lucena, ang aking kapartner, at kasama din po natin si Dr. Michael C. Otorno. Ayan, Binibining Lucena, kumusta ka? Yung aking kasama siguro ay naka-mute, no? Pa-unmute na lang po ng ating microphone. Ayan. Ayos lang naman ako, Binibining Toda. Maraming salamat sa pagtatanong. Mari na po ba natin simulan, Sir Author, yung pagtatanong po namin? Maaari na po. Maaari na magsimula sa mga katanungan. Pero bago yun ang lahat, Doc, maaari po ba namin malaman kung saan po kayo nagtuturo, kung ano po ba yung ginagawa nyo ngayon, di ba? Bago tayo dumako sa malalim na pag-uusapan. Okay, muli po isang magandang gabi sa ating lahat. Maayong gabi tanan, kahit na tayo ay tatlo lamang dito sa ating virtual na pagpupulong, ay gayon din ang aking pong pagbati sa lahat ng makapanonood ng panayam na ito. Sa kabatiran po ng lahat, ako po si Ginoong Michael C. Otor. Ako po ay 31 taong gulang na at mahigit kumulang 10 taon na na nagtuturo. Okay, ito ay kombinasyon ng pribadong paaralan at ng pampublikong paaralan. Ako po ay kasalukuyan na nagtuturo sa mababang paaralan ng Kanlalay na matatagpuan din dito sa pamayanan po ng Binyan. Sa kasalukuyan, ako po ay nagtuturo sa iba't ibang mga kolehiyo, no, at mga pampubliko rin na kolehiyo o politekniko dito sa ating lugar, sa Binyan, sa San Pedro at sa Santa Rosa. Ako po ay nagtuturo sa San Pedro College of Business Administration at ang akin din pong mga mag-aaral na tinuturuan doon ay katulad ninyong mga kolehiyo, no, na nasa larangan ng nagpapakadalubhasa sa edukasyon. Ito man ay sekundarya, elementarya. Karaniwan nahahawakan po ang mga mag-aaral ng accountancy, ng human resource, no, ng BSBA, Engineering Department, IT Department at marami pang iba. Gayon din, ako po ay nagtuturo sa Politeknikong Universidad ng Pilipinas. Yes. No? Ang inyong abang lingkod ay humahawak ng mga mag-aaral na nagpapakadalubhasa sa larangan ng Pilipino. Yes. At sa kasalukuyang panahon, ako po ay guro, magulang ng aking mga napakaraming mga mag-aaral, lalo na't ang aking mga mag-aaral ay nagmula sa ika-6 na baitang. Yan, talagang makikitaan natin ng kasiglahan ang mga mag-aaral at kaya naman ang inyong guro masigla rin araw-araw dahil na rin doon sa ibinibigay na enerhiya ng aking mga mag-aaral. Matagal na po ako sa departamento. Iba't ibang mga larangan na rin ang aking hawakan, katulad na lamang ng kasalukuyan po na aking tinatahak ay ang larangan ng journalismo. Sa loob ang aking signal. Itong taong pagtuturo sa departamento, ang larangan ng journalismo ay hindi hihiwalay sa aking puso sapagkat ito ay talagang ninanais ko at nais ko pa rin hanggang sa kasalukuyan na magpanday ng karunungan ng mga mag-aaral na may hilig sa pagsulat, may hilig sa pagbabalita at pagbibigay, pagpapahayag ng mga makatotohanang mga impormasyon. No? Sa kasalukuyan din ay patuloy akong tumutuklas ng mga karunungan, patuloy akong nagbabahagi ng aking mga kaalaman sa mga katulad ninyong mga mag-aaral at patuloy pa rin akong natututo, no? Patuloy ko pa rin pinag-aaralan ang mga bagay-bagay nang sa gayon, no, maging buo ang lahat ng katangian na mayroon ako bilang isang guro at maipasa ko rin ito sa aking mga mag-aaral, no, mula ngayon hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Yeah. Okay, salamat. Paumanhin, medyo maingay. Okay lang po yan. Naiintindihan naman po. Ayun, grabe, sobrang dami niyo po palang pinagkakaabalahan, sir, no? Ayun. Ako, napakarami. Kung iisa-isahin, ay hindi tayo matatapos. Ayun. Si sir po pala ay ating, para po sa ating kaalaman ng mga ALS student, no? Si Doc Michael po ay aming professor dito po sa PUP Santa Rosa. Ayan, maraming salamat, sir, no? Kasi binigyan niyo kami ng
oras para po sa panayam na ito. Para Walang problema. Opo, sanay tayo diyan kasi ako po ay naging mag-aaral ng Philippine Normal University kay Manila Campus. Kung inyong nababatid ang paaralang iyan, sanay kami sa mga ganitong panayam. Sanay kami makipag-usap, sanay kami magbahagi dahil hinubog kami ng paaralang iyon na makisalamuha sa mga tao, makipag-usap, makita yung mga perspektibo, no, makapagpalitan ng mga pananaw kasi naniniwala tayo na kapag tayo ay nag-uusap-usap, no, nagkakaroon ng interaksyon, mas makikilala at mababatid natin ang ating mga sarili, no, at pati ang ating kapwa at ang ating lipunan. Ayan. Mula na natin. Ayan. So, syempre sir, no, dagdag pa riyan, no, na malinaw din talaga na dapat alam natin bilang mga guro at mga estudyante na dapat nagbibigay talaga tayo ng oras pagdating po sa pag-aaral. At ngayong araw na ito, no, tayo po ay pag-usapan po natin ang ikatlong linggo at ika-apat na aralin na pinamagatan na panukalang proyekto, mga katangian at bahagi ito. Sir, kung hindi nagkakamali, ito po ba yung project proposal sa wika? Project proposal po, oo. Naku, malawak ang project proposal, lalo na hindi lamang sangkot dito yung ideya mula sa proyekto, kundi kailangan ng pagbabudget, kailangan ng financial, no? At yung financial na yon makakatulong para umusad, para maisakatuparan yung proposal na iyong ibabahagi sa mga tao. Siguro parang may tatanong po yung kasama ko sa inyo. Hindi, ayan. Ayan, maraming salamat po ulit, Ginoong Author, sa pakikipanayam sa amin ngayong hapon. Ayan, para sa una po namin katanungan, ano po ba yung sinasabi nila na panukalang proyekto o project proposal po? Okay, kapag sinabing panukalang proyekto po, sabihin natin na kailangan, ito pa rin ay isang disiplina. Okay? Ito pa rin ay isang disiplina na talagang masinsin. Kailangan ito ay sinusuri natin, no? Ito ay parang isang dokumento. Okay? Ituring natin itong isang dokumento na inilalagay natin ang lahat ng mga impormasyong ninanais natin, no, na maisakatuparan doon sa isang bagay o sa isang phenomena na mayroon sa loob ng isang institusyon. Okay? So ituturing natin na ang panukalang proyekto, no, ay isang maaaring handog natin sa mga bagay o sa mga suliranin na mayroon ang isang sa isang sitwasyon o kaya naman sa isang institusyon. Ginagawa natin ito upang mas mapaglaanan natin ng pansin yung mga intervention, katulad na lamang ng salitang intervention, yung mga intervensyong makakatulong doon sa mga suliranin na nakaamba, okay, o kaya naman ay nararanasan ng isang specific o isang grupo ng tao. So sa makatuwid, yung panukalang proyekto po ay naka-angkla mula doon sa anong profesyon mayroon ka at kung paano ito, paano magagamit ang panukalang proyektong ito upang makatulong hindi lamang sa iyong sarili, maging maaari sa komunidad o kaya naman ay sa iba pang mga bagay na pwedeng paglaanan at kung ano ang pangangailangan na mayroon dito. Okay, so ito po ang tinatawag na panukalang proyekto. Kung saan, uulitin ko, ay naglalagay po tayo ng ating mga, kumbaga, sabihin natin, halimbawa, kailangan natin ng budget, di ba, na ilalagay sa ganitong proyekto. Inihahanay natin ano-ano ang mga bagay na paglalaanan ng malaking pera, no, paglalaanan ng kakaunti na pondo, at inilalagay din natin sa ating panukalang proyekto yung pakay, description. Bakit ba natin gagawin ang isang spesipikong proyektong ito? Bakit? Ano ang maaaring maging ambag, maaaring tulong nito, no? Sa sarili mo, sa kapwa mo, at maging sa iyong paligid. Okay? Kadalasan, dito natin ipinamamalas yung mga oportunidad, no? O kaya naman ay mga problema, mga suliranin na gusto mong i-address. Okay? Mula doon sa nararanasan na phenomena. Kasi kapag ito ay iyong ipinapahayag, halimbawa, isang suliranin, no? Inilalatag mo doon, ano ba ang isang phenomena na aking nararanasan, bakit kinakailangan ito na matugunan, bakit kinakailangan na ito ay mabigyan ng karampatang lunas, at para saan, sino ang makikinabang? Siyempre, sino ang sino ang makatatanggap
no ng mga benepisyong mayroon ang proyektong ito, at hanggang sa makuha natin, hanggang sa matiyak natin na ang proyektong ito ay talagang naging kapaki-pakinabang, nagiging kumbaga tumutugon sa pangangailangan ng mamamayan. So sa madaling salita, ang panukalang proyekto ay sumasagot sa pangangailangan ng isang komunidad. Nasagot ba ang inyong mga katanungan? Yes sir, no, nabigyang linaw po sa amin. Siguro din sa ating mga ka-ALS, no, nabigyang linaw din sila kung bakit nga ba mahalaga ang proyekto. Ang panukalang proyekto, sorry. Ayan. So partner, may karagdagan ka bang katanungan or ako naman magtatanong? Hindi, ayan, nabanggit kasi ni ginoong author kanina yung budget, pagkakaroon ng budget para sa isang panukalang proyekto. And sir, ano po kaya mangyayari kung kulang o hindi malinaw yung budget na nakalaan para sa isang proyekto? Simple lang, kung hindi malinaw, hindi napagtuunan ng pansin, di ba? Kasi sa panukalang proyekto, iniisa-isa mo talaga ina-itemize mo, kumbaga sa English, ina-itemize mo yung mga bagay na kakailanganin talaga sa project proposal. Kapag hindi mo ito nabigyan talaga ng pansin, di ba? Napaglaanan ng, kumbaga, talagang kabuang loob mo na ito ang kakailanganin ng proyektong ito, kapag hindi, kumbaga, basta-basta ang iyong isinagawa na pagbabudget, tiyak dalawa lang ang ano po niyan, kumbaga haharapin mo. Okay? Kakapusin ka o kaya naman ay sosobra ka doon sa pagbabudget na ginawa mo. So, ibig sabihin, hindi magiging epektibo ang ginagawa natin na proyekto, lalo na, bagaman ito ay isang panukala, darating tayo sa implementasyon ng proyektong ito. At makikita natin, kapag nasa implementation period na tayo or phase, makikita natin na mali pala yung pagbabudget na nagawa ko. Sumobra, nagkulang, Kaya naman, ano ang gagawin natin sa dulo? Tinatanggal natin yung mga bagay na sa tingin natin ay hindi naman tama, hindi naman, kumbaga, hindi nakakailanganin, hanggang nakompormiso na yung kalidad ng isang proyekto. Nakita natin na kompormiso ang kalidad ng isang proyekto dahil hindi naging maayos, hindi na pag-isipang mabuti ang pagdedesenyo ng pagbabudget. Okay? Yes. So, sabihin, kailangan pa rin tayo, pinamamalas pa rin natin yung pagiging mapanuri doon sa mga bagay na mayroon ang isang proyekto. Siyempre mahalaga rin na nagbabasa-basa tayo. Naghahanap tayo, nagsasaliksik pa tayo ng mga maaaring makatulong paano ang isang wastong pagbabudget sa isang panukalang proyekto. Kasi hindi tayo pwedeng basta-basta maglagay. Halimbawa, nais mo sa mga printer na kailangan 200,000. Kukuha ng budget na gano'n na napakalaki. So kailangan kailangan laging makatotohanan doon sa ginagawa nating pagbabudget upang pagdating sa implementasyon, hindi makukompormiso ang kalidad ng isang proyekto. Yes. Totoo naman po, di ba? Kaya nga po nabanggit nyo dapat naaayon o tama po yung pagdating sa budget natin. Kasi di ba kapag kulang naman talaga yung budget po natin, ay mahihirapan po tayo. Mahirap po talaga. Kaya dapat talaga malinaw po ang paggagawa natin ng budget. Malinaw yung saka bawat salapi na inilalatag mo doon, mayroong kaakibat na oportunidad para saan. Yes. Bakit naka-budget ito? Halimbawa, sa procurement, kailangan ng mga, halimbawa, sa larangan ng sektor ng edukasyon, ako dahil ako ay isang edukador, kailangan namin ng napakaraming bond paper. Para saan? Sa panukalang proyekto, nakalagay ang bond paper, nakalagay ang camera, nakalagay ang printer, napakarami. So lahat ng yon mayroong definition of terms na tinatawag. Ibig sabihin, nagpapaliwanag ka para saan ito at ano ang magiging tulong nito doon sa iyong ginagawang panukalang proyekto. Okay, yes. Para sa iyon, matutugunan. At kapag natugunan, sa implementasyon, hindi ka mahihirapan. Walang makukompormiso. Yes. Yan. So, grabe ang dami natin kailangan dapat isaalang-alang kapag tayo ay gagawa ng mga panukalang proyekto or tinatawag natin sa wikang Ingles na project proposal. Pero sir, di ba, ikaw, sa iyong pananaw, kung ikaw po ay gagawa ng panukalang proyekto para sa iyong barangay, ano po kaya mga proyekto ang iyong imumungkahi at bakit? Ano po ba yung kahalagahan nito sa iyong barangay? Sa komunidad, alam mo, ako dahil ako ay talagang isang makabayan na nilalang, talagang ninanais ko hindi naman sa pagiging aktivista pero nakikita ko yung pangangailangan palagi ng aking bayan. Kung
ay kung ako ang tatanungin kung anong proyekto ang gusto kong pagtuunan ng pansin, gusto ko mag-focus sa kultural na aspeto, sa sining kultura. Bakit No? po? Bakit? Kasi napakahalaga na magkaroon ng sariling identidad ang isang bansa, ang Yes. isang komunidad. Kasi nakikita ko sa panahon natin ngayon, lalo na ako ay ito ay binabahagi ko dahil ako po ay lapit sa lente ng isang edukador ng Pilipinas, no? Nakikita ko na kakaunti at salak na lamang ang kabatiran natin sa ating sariling kultura. Kung kaya't nais ko na buhayin sa isang komunidad, lalong-lalo na ako ay bahagi ng Zapote, Barangay Zapote dito sa Binyan, Laguna. Wala akong naririnig, wala akong nakikita na kahit anumang indikasyong nagpapakilala sa aming barangay. Ibig sabihin, kahit ang kultura dito. So, ibig sabihin, kung ako ay bibigyan ng pagkakataon, ang unang-unang proyekto na aking bibigyan ng pansin ay cultural sining na aspeto. No? At magaganap yun, syempre magaganap yun, no? Sa pagpapalakas ng edukasyon sa loob, no, ng mga paaralan. I-promote mo yung kultura na mayroon doon hanggang sa makarating ka sa barangay, no? Ano po espesipiko na sinasabi kong pangkultura. Sana magkaroon ng mga halimbawa ay patimpalak, 'di ba? Sa paglikha ng folk dance, 'di ba? Yes. Halimbawa ay magkaroon ng sentrong pangkultura ng Zapote. Ibig sabihin, magkaroon ng isang hub, 'di ba? Magkaroon ng isang hub na mayroong mga nagte-train, 'di ba? Pagdating sa pag-awit, sa pagsasay, mga modern at folk dance, 'di ba? Teatro. Ayan, ganda ng teatro, no? Rondalya, yung pagtugtog ng mga bamboo, no? Diba? Ibig sabihin, ilalapat natin doon sa mismong lente ng mga Pilipino. Hindi natin gagamitin yung makadayuhan na pananaw. Yun sa akin, no? Kung gagawa ako ng proyekto, pagdating sa aking komunidad, unang-unang prioridad ko ay ang pangkultura. Sumunod, syempre, gusto ko magkaroon ng hanap buhay ang mga Pilipino, lalong-lalo na dito sa aming barangay. Una, iisipin ko, ano ba yung pinakamalapit na produktong tinatangkilik dito sa aming pamayanan? Ano po? Ano yung pinaka nagiging tatak, 'di ba, ng mga Zapote para yun ang gagawin naming hanap buhay. Halimbawa, kami ay malapit sa Lawa, 'di ba? Malapit kami sa Laguna de Bay. At alam natin na hindi maganda ang sitwasyon ng Laguna de Bay ngayon. Okay, rehabilitasyon. So ngayon, siyempre, yung rehabilitasyon ay may sasakatuparan sa pamamagitan ng pagtulong ng lokal na pamahalaan. So pagkatapos ng rehabilitasyon, gagawa ako ng proyektong mayroong kinalaman sa pangkabuhayang pangingisda. Okay? Paano gagawin 'yon? Kung familiar kayo sa mga hydroponics, no? Hydroponics po. Oo, yung mga lalagyan ng mga isda. Okay? Pwede mong buhayin doon. Pwede ka nang magbuhay o pwede na kayo, no, maglagay at mag-alaga ng mga isda katulad ng tilapia, katulad ng hito, 'di ba? Katulad ng mga ayungin, kung familiar kayo sa ayungin. So yung mga hydroponics na 'yon ay pwedeng ilagay o kaya naman ay pwede pong pwede siyang gamitin. Humanap ka lang ng magandang lugar dito sa Zapote. Halimbawa, open area na kabukiran. 'Di ba may mga kabukiran dito sa Zapote? Maglalagay ka lang doon ng ilang hydroponics, tapos maglagay ka lang ng mga demakina, no, na mabubuhay doon sa mga islang 'yon. May hanap buhay na ang mga mayan ng Zapote. Yes. Okay? Ano po yung mga ganung bagay po, no? Unang-una, ang iniisip ko sa paggawa ng proyekto, syempre, sustainability. Okay. Diba? Kailangan sustainable iyon. Pangmatagalan. Hindi pwedeng short term lagi tayo. Yung panukalang proyekto, ay gusto ko ito kasi ito yung nakikita ko. Hindi pwedeng ganoon. Kasi baka mamaya, yung phenomenon iyon, ngayon lang nagaganap. No? Ngayon lang, at kinabukasan, iba na naman ang nararanasan. So, ibig ko sabihin, kapag gagawa ng proyekto, kailangan tumutugon sa pangmatagalang pagpaplano. Yes. Dapat po yung talagang pangmatagalan talagang proyekto. At syempre, sige po. At syempre tumutugon po, no, sa pangangailangan ng ating mamamayan. Kasi kung hindi yung tumutugon sa pangangailangan, mababaliwala, syempre. So, tatanungin tayo ng tao, para saan yan? Yan ba ay talagang tutugon doon sa ating saan? Syempre, di ba? Lalo na ngayon, ang mamamayan gusto nila
kumikita ng pera sa laki ba naman ng inflation, di ba? Inflation rate dito sa ating bansa. So ibig sabihin, kailangan ang mga tao may makukuha mula doon sa ating panukalang proyekto. So give and take, di ba? Kumbaga ang atake natin, no? Nabibigyan tayo, nakapagbibigay tayo, at the same time sila rin ay nagkapagbibigay sa atin, no? Ng makabuluhang kontribusyon din sa ating panukalang proyekto. Okay? So yun ang maaari na maging panukala, pangkultura at pangkabuhayan. Okay? Sige po. Ano po bang katanungan? Ayan, sir. Bago po ako magtanong, nais ko po muna sabihin na napakaganda ng panukalang proyekto na pinaplano niyo para sa inyong barangay. Kasi totoo po na magpapakita at magpapakilala sa barangay ninyo kung ano pong meron doon. Ngayon, dahil nabanggit na po kung yung paggawa ng panukalang proyekto, nais ko naman pong malaman kung paano nga po ba sumulat ng panukalang proyekto. Ano-ano po ba yung mga bahagi nito? Yes. Yung mga katangian at bahagi po, Dok. Mga katangian at bahagi. Ano? Siyempre, unang-una, sa panukalang proyekto, iisipin mo, ano ang aking nais na gawing proyekto? Ano yung pangangailangan ng aking komunidad, no? Na nararanasan nila at gusto kong bigyan ng solusyon. Okay? Ikalawa, bakit kailangan kong gawin ito? No? Bakit kailangan ito'y maisakatuparan sa aming komunidad? Anong benepisyo ang makukuha ng bawat isa sa aking ginagawa na proyekto? Yun yung ikalawa. Ikatlo naman, para saan? No? Saan kung gagawin ang proyektong ito? Kailan? 'Di ba? Kailan ko gagawin ang proyektong ito? Sa madaling panahon ba? 'Di ba? O mayroon ka munang mga pagpaplano na gagawin, 'di ba? Pagpupulong, kasama sa pagpaplano ang pagpupulong, no? Pagbabahagi ng materyales, 'di ba? Yung pagbibigay muna ng kabatiran, ng kamalayan sa ating komunidad hanggang sa makarating ka na implementasyon na ang iyong gagawin. At pagkatapos ng implementasyon, syempre kailangan ng ebaluasyon na naging epektibo ba yung aking project proposal, no? Yung aking proyekto. Kung hindi naman, doon may assessment na gagawin. Pagkatapos ng assessment, kailangan syempre mag-recalibrate. Ibig sabihin, pagbubutihin mo yung proyekto na naisakatuparan. Okay? Cycle, no? Cycle lamang hanggang sa nagagawa mo na yung project proposal every year o kaya naman ay yearly, no? At naghumahango ka ng iba't ibang mga proyektong talagang sumasagot, no? Sa kailangan ng ating komunidad. Then yung ating ginagawang proyekto syempre kailangan sabi ko kanina, sustainable. Okay? Pangmatagalan, hanggang kailan ba ito gagawin? Baka mamaya isang araw lang pala yung project proposal mo, napakalaki ng budget mo. Aba, hindi ka aaprubahan, lalo na kung kumpanya, di ba? Sa kumpanya ka nagtatrabaho, o kaya naman ay nasa sektor ka ng edukasyon. Kasi kami sa sektor ng edukasyon, taon-taon gumagawa kami ng project proposal. At yung project proposal namin, tumatakbo ng 5 taon. Okay? 5 taon po iyon. Hindi ito pwedeng 1 taon, 2, 3. Okay? Ito po ay naglalaro lamang ng 4 hanggang 5 taon. Bakit? Bakit ganun katagal? No? Kasi nais mo na makita kung talaga bang may kaibahan mula doon sa naunang phenomena hanggang nagkaroon ka ng mga intervention, di ba? Ng mga programa. Okay? So, siyempre pinakahuli natin na iisipin, ang aking project proposal ba ay sasapat ang puhunan na mayroon ako o yung kapital, yung budget na inilagay mo doon. Kung hindi, ayan, magkokompormiso, no? Ang kalidad ng isang proyekto. Pero kung ito napaglaanan mo ng pansin, napagtuunan mo at nailagay mo ang bawat tamang paglalagay ng salapi sa bawat materyales, hindi tayo magkakaroon ng anumang problema doon sa magiging takbo ng ating proyekto. Okay? Yes. Yun ang mga dapat natin na tandaan dito sa pagsagawa ng isang panukalang proyekto. Then sa mga katangian, syempre kailangan na ikaw bilang isang bilang isang tagapagsagawa ng panukalang proyekto, no? Mahalaga yung pera palagi. Kasi yung pera yung magpapatakbo. Yung budgeting po, no? Kailangan talaga. Oo. So, sabihin, kailangan maging matalino ka sa paggugol ng salapi sa ating proyekto. Halimbawa, nag-grant ang budget. Ngayon,
hindi pwedeng gastusin mo ng gastusin. 'Di ba? Kailangan kung ano yung naroon sa loob ng proyekto mo, yun lamang ang iyong bibigyan ng prioridad. Okay? Hindi ka pwedeng magkaroon ng maling pag-iisip na ang laki ng budget na ito, gastusin ko muna sa ganito. Saka na lamang yung ganyan. Hindi pwedeng ganoon ang maging sistema mo. Bakit? Kasi dadating ang panahon, ang bawat materyales na inilagay mo sa loob ng proyekto mo, gagamitin mo sa implementasyon. Okay? So ibig sabihin, kapag hindi mo iyon na isaayos, no, magkakaroon ka ng kalituhan at magkakaroon ka, no, ng mga suliranin sa pagpapabuti at pagkuha ng resulta ng anumang proyekto. Okay, so mahalaga na maisaalang-alang natin yung mga bagay na iyon. Then sa paggawa, syempre, ikaw bilang isang tagapagsagawa ng mga proyekto, kailangan direct to the point, no? Yung description, no? Hindi kailangan ng palabok na kung ano-ano man yung mga inilalagay. Bulak-bulak po ng salita, no? Bulak ng mga salita. Sabihin mo, ito ang pangangailangan ng isang komunidad, tukuyin mo ano ba yung nararanasan nila. Okay? May porsyento, halimbawa, may data, 'di ba? May datos na sinasaad. Kung ito ba ay ang nakakaranas ba ng leptospirosis, 'di ba? Sa pamayanan ng Santa Rosa ay 70%. So, ilahad mo yung porsyento, no? Para sa gayon, nagkakaroon ng kabatiran. Ang bumabasa na, ganito pala ang sitwasyon. Kung ibig sabihin, kailangan natin pagtuunan ng pansin ng proyektong ito. Okay? So, kung direkta ang paglalahad, hindi tayo magkakaroon ng problema doon sa mga pagpapa-aproba. Siyempre, ipapa-aproba mo yun eh. Di ba? Kailangan ng committee. No? Kapag nakita nila na kailangan talaga, so aaprubahan. Pero kung kahina-hinala, 'di ba? Hinala ang pagbabudget, kahina-hinala, ang dami namang sinasabi nito, hindi naman namin malaman ano talaga yung layunin ng proyekto, hindi naaprubahan. Okay? Mawabali nila ang ginawa mong panukalang proyekto. Okay? Sa madaling salita, panukalang proyekto po, sa mga bahagi nito, syempre may sinusunod din tayo. Hindi pwedeng, gusto kong gumawa ng proyekto, gawan ko kaya ng budget agad. Hindi po ganoon. Kailangan mayroon itong pinagdaraan ng proseso. At ang proseso yun, ang magsasabi na talagang sistematiko ang ginawa mo. Diba? Empirical, kumbaga, hindi kailangan ng masusing pag-aaral, pero kailangan ng pagsisiyasat mula doon sa inilalagay mo sa iyong proyekto. Okay? Kailangan may pamagat ito, syempre. Yung pagkakakilanlan niya po, no? Oo, yung pagkakakilanlan. Tungkol saan ang proyekto. Halimbawa, simple, no? Clean and Green Program. Diba? Yung Clean and Green Program tumutugon sa pangangailangang pangkapaligiran, 'di ba? So yun ay isang pamagat, o kaya naman halimbawa ay bawat gatas sagot sa kalusugan, 'di ba? Okay, sabihin para sa mga kabataan, sa mga bata sa feeding program. Okay, pwede kang gumawa ng mga ganung pamagat ng panukalang proyekto. Lalo na kung ang iyong proyekto ay hinggil o umaangkla sa ating komunidad. Okay? Ayan. So, siyempre, ikalawa, proponent. Ikaw bilang isang isang tagapagsagawa ng proyekto, pangalan mo ang ilalagay mo diyan. Ikaw man 'yan at yung iyong kamag-aral, ilan man kayo diyan, ilalagay mo lahat 'yan. Then, ikatlo, yung kategorya, yung dahilan. Kailangan lagi may description, no? Lagi may description saan ko ito gagawin, samahan ito, kailan, saan, ano yung mga gawain, ano yung mga lugar na pagdarausan, no? Kasama na rin siguro dito yung mga hakbangin, okay? Mga hakbangin na iyong isasagawa pagdating ng implementasyon. Okay, yung ikalima naman, syempre, kasama na dyan yung rationale ng pag-aaral ng iyong proyekto or description. Ilalahad mo dito ang mga layunin ng proyekto. Okay? Yung sino ang makikinabang sa iyong proyekto, no? Yes. Kailangan na ito ay isakatuparan. Gayon din sa anim yung description, ilalahad mo dito yung pinaka-tiyak na na panahon
kung kailan maisa sa katuparan, kailan matatapos, no? Sino-sinong mga benepisyaryo ang makikinabang sa iyong proyekto, no? At kung ilan, halimbawa ay may target participants ka sa iyong proyekto, ilalahad mo doon. Okay? Yes. Then, Okay. gagawin mo, ito na, usapang salapi. Siyempre, mag-aano ka na, no? Magbabudget ka na. So, kailangan maging wais, no, sa pagbabudget. Kailangan, kung ikaw ay gagawa ng budget, makatotohanan, no? Huwag kang maglagay, halimbawa, gusto mo ng 75-inch na TV. Naglagay ka ba naman doon, no? Tapos ang iyong budget, inilagay mo 250,000. Abay, nangangarap ka ng gising, di ba? Wala po sa katotohanan iyon. Lalo na, huwag kang maglalagay ng material na hindi naman kailangan sa iyong proyekto. Kasi bakit? Susuriin yan eh. Titingnan po iyan, no? Titingnan iyan ng committee kung talagang ang iyong proyekto ay angkop, tapat, no? At nararapat na i-implementa sa loob ng institusyon. Kung hindi ito, no, tumutugon doon sa pangangailangan na mayroon ng komunidad, hindi yan aaprubahan. Lalo na kung kahinahinala ang ating pagbabudget na isinagawa. Okay? Yun lamang po, ang mga katangian, ang mga hakbang, ang mga bahagi ng ating ng panukalang proyekto. Ayan, so maraming salamat sir, no, kasi talagang naipaliwanag niyo po, naibahagi niyo po yung mga karapat-dapat na dapat ginagawa sa paggawa ng panukalang proyekto. Pero sa bilang panapos po, no, nakatanungan, last na po sir, sorry. Ayan, so syempre, ano po kayo maiiwan nyo na mensahe para po sa ating mga ka-ALS, sa ating mga student po ng Alternative Learning System? Ayan, para po sa panghuling katanungan at mensahe para sa kanila. Okay, para po sa kabatiran ng lahat, ang panukalang proyekto, masusing pinag-aaralan din. No? Ang panukalang proyekto, iniisip mo ang kapakanan ng iyong nasasakupan. Ang panukalang proyekto, ginagawa natin, hindi lamang may magawa ka na proyekto dahil kailangan kong isumite. Kailangan na, halimbawa, sa promotion. Kailangan ko nito kasi kailangan ko magpa-promote. Hindi. Ang panukalang proyekto ay sinasagawa dahil kailangan. Dahil ito ay pangangailangan at dahil ito'y kailangan ng mga taong aking nasasakupan, no? Ito ay magsisilbing intervention, okay? Intervention sa kung ano man ang phenomena, ano man ang suliranin, ano man ang mga problemang pinagdaraanan ng isang kumpanya, ng isang paaralan o kaya naman ang isang komunidad. Kung magkakamali tayo doon sa pagtingin ng panukalang proyekto na para lamang sa mga nabanggit ko kanina, hindi ito magiging isang epektibo. Okay? Ito makatutugon sa tunay na pangangailangan ng ating ng ating bayan. At lalong-lalo na malawak yung bayan. Sana'y sa ating komunidad matutuhan din natin, no, na gumawa ng mga kapaki-pakinabang na project proposal. At yung project proposal na yon, no, pag nakita natin sa implementasyon na epektibo, pwede natin itong ipagpatuloy. Pwede natin itong tinangin at lalong higit, no? Nakikita natin kapag tayo ay nag-evaluate, lalabas sa bibig ng mga nakakuha, no? O kumbaga nabigyan ng benepisyo na ito ay dapat at nararapat na ipagpatuloy o kaya naman ay gawin dahil nakapagbigay sa kanila ng mas maayos na pamumuhay. Ayan. Maraming grabe po yung mensahe niyo sa ating mga ka-ALS students po, no? Ayan, so gaya ng nasabi niyo na mahalaga na gumawa tayo ng panukalang proyekto na may sinusunod na dapat, lalo sa budgeting is dapat umaangkop siya sa mga elemento na inilalagay natin sa panukalang proyekto. At syempre, kahit sino pwedeng gumawa ng panukalang proyekto. Estudyante ka man or nasa katungkulan ka man, basta maayos yung pagkakagawa ng panukalang proyekto at sa pagpapa-aproba nito ay dapat maayos, kumbaga may mga sinusunod tayo na bahagi. Kailangan talaga is angkop, lalo na sa budgeting. At syempre, di ba, wag nating tingnan na ang panukalang proyekto po, di ba, na isang simpleng requirements lang, kundi ito ay isang nagiging boses para sa ating komunidad at nagbibigay solusyon sa mga problemang nakikita natin sa paaralan o kaya naman sa ating komunidad. Syempre, maging detalyado po tayo, no? Kailangan maging mapanuri tayo sa lahat ng bagay. At higit sa lahat, maging makatotohanan po tayo sa paggagawa ng proyekto.
dahil ito ay kinakailangan na ponduhan, kailangan ay makatotohanan yung mga proyekto na ginagawa natin. At ang integridad ng ating panukala ay dapat may refleksyon sa ating sa ating pagkatao. Kaya napakahalaga po talaga ng panukalang proyekto. Syempre, bilang panapuster na nagpapasalamat kami, grabe, ang haba ng oras na pinagsamahan natin, no? Kahit na ito tayo ngayon online tayo ngayon, no? At iyon, nagpapasalamat kami, sir, kasi tinanggap nyo ang aming paanyaya na makasama sa sesyon na ito, no, sa panukala proyekto, mga katangian at bahagi nito. Partner, may masasabi ka ba sa ating panauhing pandagal? Si Sir Maraming salamat po ulit, Ginoong Author, dahil hindi lang po namin natutuhan kung paano nga po ba sumulat ng panukala proyekto. Natutuhan din po namin kung bakit ito mahalaga at kung paano po ito makaka-apekto sa mga tao na pagbibigyan ng proyekto na yon at yung pagiging matalino ng isang tao na gumagawa ng panukalang proyekto. Ayan. Maraming salamat, sir, no, kasi nakadalo kayo. Ayan. Walang anuman, para para sa bata, ito'y para sa bayan. Opo. Yes. Ang ganda ng quote ni sir. Ayan. Ano pa bang kailangan natin, partner? May pahabol pa ba, no? Ayan, so maraming salamat mga ka-ALS sa pagsama sa pag-aaral na ito kasama si Dr. Michael C. Author, no? At umaasa kami na marami kayong natutunan sa mga ibinahagi ng ating panauhing pandagal na si Dr. Michael C. Author. Ayan. Maraming salamat, sir, at mabuhay tayo. At mabuhay ang Philippines. Mabuhay. Maraming salamat.